Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. This is a kind of life and also an attitude in life. So without Christ, a person is nothing. And without Christ, a person will be hopeless no matter how much he will aspire to achieve. Achievement will only make them far sorrowful than before they started. Laging tandaan po natin, kailangan natin si Jesucristo. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan mo si Jesucristo. Praise God. So tayo po ay manalangin. Father God, we thank you so much. And I pray that everyone will be blessed by thy mighty Holy Spirit, that each one will receive understanding so that they will grasp the wonderful truths that without Christ, we can do nothing. So bless us with the truths. At ito ay aming ma-appropriate, ito ay aming may sagawa. At maluwalhati ka namin dahil ang kaligayahan ay sa pagsasabuhay. In Jesus' name. Amen. Kaya nga po kapag ang tao po'y naniwala na ang Pasko ay para sa bata lang, siya po ay mangmang. Kapag ang matanda hindi maligaya kung araw ng Pasko, siya po ay mangmang. Amen? If an adult think that Christmas is only for the child, he is ignorant. Why? Because to be great in the kingdom, you have to be childlike. Kaya kailangan po na i-enjoy natin ang Kapaskuhan at ang mag-i-enjoy lamang nito ay ang matatalino. Sabihin mo sa iyong katabi, kung nai-enjoy mo ang Kapaskuhan, matalino ka. Kung hindi ka masaya sa Kapaskuhan, ay mangmang ka. Ganun lang pong kasimple ang buhay. Amen? At kailangan pong maunawaan po natin na pag lumindol, wala pong exempted doon. Pag tinamaan yung area, meron pong epicenter at meron pong diameter na nare-reach yung pag-uga. At pag dumating po ang tsunami, meron ding area ang aabutin at wala pong exempted. Amen? Kahit na po banal ay pag dumaan ang tsunami, patay din. Kaya nga unawain natin, hindi po mahalaga ang mamatay dahil lahat naman tayo mamamatay. Ang mahalaga po, si Kristo ba ang iyong pag-asa? Kailangang magkaroon tayo ng katiyakan na si Kristo lamang ang ating pinagtitiwalaan. Magagaling po dahil since 1930, while the Depression hits America, nagkaroon po ng magagandang mga pangyayari. From 930 until now, napakatindi po ng naabot ng science. At kung titingnan po natin, nakakapagpadala na tayo ng mga tao sa buwan, sa Mars, magpapadala. At lahat halos ng sobrang pera ng daigdig, inuubos dito sa mga bagay na ito. At kung ikaw po ay magiging matalino at dapat tayo matalino, alam nyo, yung Holocaust na tinatawag, isang kisap mata lang po yan. Pag nabaliw, katulad nung bata sa Connecticut, nabaliw siya, pinatay niya yung nanay niya at ang mga kaeskwela, at tapos pinatay niya ang kanyang sarili. Ito po isang palatandaan na pag nabaliw yung pipindot ng mga nuclear silo. At ngayon, ang North Korea, sinabayan yung ating revival nung 12-12-12, doon din sila nag-launch ng rocket ship.
At pag baliw yung hahawak ng mga bomba, saan kaya tayo kung wala si Jesus? Magiging inferno po. Hindi ko po kayo tinatakot, kundi ipinakikita ko sa inyo ang senaryo. Dahil ang Biblia po'y maliwanag na kapag ang lahat ay nagsasabing kapayapaan sa kadarating ang wakas. Bakit po kaya merong Mayan calendar na magtatapos daw ang mundo ay sa December 21, 2012? Dalawang malaking mangangaral ang nagpahayag na magtatapos daw ang daigdig sa December 21. So itinaya nila yung kanilang ministeryo. Kung hindi nangyari yon, tapos na ang kanilang ministeryo. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang nagpapahayag ng bagay na hindi mula sa akin ay siyang magiging buntot at ang mga nagtitiwala sa akin ang siyang magiging ulo. Nasa Book of Prophets po yan. Kaya po, bagamat kung ano man ang mangyayari sa Friday, hindi ko po alam. Pero ang isang katanungang namumuo sa akin, walang nangyayaring aksidente. Lahat po yan ay may kapahintulutan ng Diyos. Kaya hindi ko basta pwedeng palampasin yung Mayan calendar. Hindi dahil sa ako'y natatakot sapagkat ang takot ko lamang ay sa Diyos. Ngayon, bakit ipinahintulot ng Diyos na itong bagay na itong nakagugulo sa maraming tao? Bakit ito ipinahintulot ng Diyos? Ano nga kaya ang magtatapos? Bakit kaya hindi na ituloy nung gumawa ng kalendaryo ang after December 21, 2012, bakit po kaya? Marami akong katanungan habang nakikipag-usap ako sa Diyos, pero hindi ko basta ito palalampasin na gano'n na lang. Kailangang matuklasan ko kung paano si Joseph ay ginamit ng Diyos through interpretation of dreams. Kung paano si Daniel ay ginamit ng Diyos through interpretation of dreams. We are not sinful, we are not foolish. Kailangan tayo po ay laging nakahanda sapagkat pansinin po natin, mahusay po ang mga engineers na nag-design ng freeway ng LA. Oh, napakaganda po nung dumaan kami ron. Meron doon tinatawag nila na ilan lang ang pasahero doon ka. Yung fast lane nila, talagang fast lane. Sa Australia po nung kami naroon, meron po talagang death street. Drive at full speed. Kung ano ang kaya ng kotse mo, pwede ka pong dumaan doon. Pero pansinin po natin, sa gitna po nung achievement, nung dumaan ang lindol sa LA at sa Japan na talagang highly, ang kanilang technical achievement ay talagang pag ang Pilipinas po ang iyong ihahambing, talagang siguro po wala pa tayo sa kalingkingan sa kanilang katalinuhan. Pero ang design po nila ay ang lindol ay magsi-shake horizontally. Dumating ang lindol sa LA at sa Japan ay parang bola. Hindi nila alam ang design dahil dun po yung tinatawag na sa design po ng mga structural engineer, yung tinatawag, wala namang pong earthquake-proof na building, resistance lang. Ibig sabihin may mga rollers po yun, yung mga malalaking bakal noon, may rollers po yun na magsasabay lamang sa shake nung lindol. Hindi nga, pataas nga Kaya nga po, hindi po natin maunawa ang kalooban ng Diyos dahil ito'y matutuklasan lang ng taong talagang buhos na buhos kay Kristo. Amen po ba? Laging tandaan po natin tayo nasa kasalanan kung hindi 100% na kay Kristo tayo nagtitiwala. Dahil sa Jesucristo lamang ang ating pag-asa. Wala na pong iba. At kung atin pong uunawain, ang tao po ay hanggat maaari ayaw niyang isali sa kanyang araw-araw na buhay ang Diyos. Wala siyang planning involving God. Kailangan po included po ang Diyos sa lahat ng ating plano at siya po ang pangunahin. Kaya nga po itong Christlessness is hopelessness. Kailangan tayo po ay maging matalino dahil isang baliw lang na presidente ng Amerika o ng general
ang huling pipindot po nung buton ng lahat ng nuclear silo sa mga submarines. 200 plus po ang submarines na may dalang mga bomba. Tapos ilan yun, nasa 228 yung suitcase bomb na daladala ng kung sino-sinong tao sa buong daigdig. Any moment po yun, pwedeng pasabugin yun kung sino man. And then, yun pong mga silo nila, palagay ko sa Pilipinas meron din, hindi lang natin alam. At yun po ay tinakda ng Diyos para matupad ang hula o ang prophecy na ang buong lupa ay magliliyab. Yun po ang wakas ng panahon. At kung titingnan po natin, bagamat Pasko ito, kung mapapansin ninyo, parang wala po yung saya ng Pasko ng mga nagdaang mga kapaskuhan. Bakit po kaya? Dahil kasi may ginagawa ang kaaway na makalimutan na ng daigdig si Jesucristo dahil ang kanyang pagsilang ang pag-asa ng lahat. Dahil dun po sa kanyang pagsilang, yun po yung virgin birth, nang ibig sabihin siya ay sinilang hindi galing sa tao, kundi ipinaglihit lang ng banal na Espiritu upang siya po hindi makasama sa kasalanan ni Adan. Hindi po siya galing sa lahi ni Adan. Dahil ang lahat ng lahi ni Adan ay nasa kasalanan. Kaya si Jesucristo ay hindi galing sa lahi ni Adan. Yun po yung virgin birth. Na kailangan ito ay hindi na alalahanin ng mga Kristiyano para makalimutan niya yung kahalagahan ng kapanganakan ng Panginoon. At ang isa pa na pinagpipilitan ng buong impyerno na wag nang i-observe ay ang kamatayan ng Panginoon doon sa krus. Dahil doon siya natalo. It always reminds Satan that he was defeated more or less 2,000 years ago. And Satan don't want, and he hates so much, na maalaala na siya'y natalo. Kaya ang gagawin niya, huwag i-celebrate ang Christmas, huwag i-celebrate ang Lent, sapagkat doon matututo ang tao na magkaroon ng lubusang pag-asa sa Panginoon. Kaya nga ating unawaing mabuti. Sa Numbers 32 verse 23, nais kong inyong maunawaang mabuti na kailangang ikaw ay maging matalino. But if you will not do so, behold, you have sinned against the Lord. And be sure, your sin will find you out. So anuman pong kasalanan ginawa ng sino mang tao, anumang mga pagsuway na ginawa ng sino mang tao, hindi man ito kita, wala man ditong nakakita, malampasan man niya ito hanggang sa kamatayan, sin will still find a person out because there will be a judge. And that judge is Him. Wala pong lulusot sa Diyos sapagkat ikaw at ako'y kita niya sa Job 10:4. Sa Job 10:4, hast thou eyes of flesh, or seest thou as man seeth? So, ang tanong ni Job sa Diyos, ikaw ba, ang mata mo ba ay katulad ng sa tao? At ikaw ay nakakakita na katulad ng mga tao? Kaya ating pansinin na hindi po katulad ng mata natin ang mata ng Diyos. Kita niya ang matapat sa Kanya at kita niya ang hindi tapat. Kaya ang unang nais kong ilatag sa inyo. So one thing that I desire to make plain to your hearing is that we have one audience. Meron po tayong isang nanonood sa atin. Pinapanood po tayo ng Diyos. At kapag ito inilagay mo sa iyong isipan, ikaw po ay magkakaroon ng matinding takot at paggalang sa Diyos. Madali pong malaman ang outward sin of sinners. Napakadali po. Di po ba?
ikay Kristiyano at pakiramdam mo ikay banal. Kaya pag may taon dumating na lasing at susuray-suray, di ba? Iniiwasan nyo ng mga Kristiyano at hinahatulan na pa-impyerno. Yun pong outward manifestation of a sinful life. Kitang-kita po yun. Yung pumunta ka lang sa Red District ng Makati, Red District ng Maynila, kahit saan po may Red District. Nandun po ang mga prostitutes. At ang Kristiyano umiiwas sa mga prostitutes. Sapagkat sila ay papuntang impyerno at sila ay papuntang langit na may malaking question mark. Hello? Are you really going to heaven? Kaya kailangang maunawaan natin ngayong sandaling ito kung tayo nga ay papuntang langit. At kung papansinin po natin, si Jesucristo nung dumating, hinatulan ng mga Pariseo, Eskriba, mga dalubhasa sa kasulatan. Bakit ang kaumpok niya ay mga lasenggo? Bakit ang kaumpok niya ay mga prostitutes? Hindi ba niya nalalaman na makasalanan yung kanya mga kasama? Kaya nga, nais kong ating maunawaan. Alisin natin ang pagiging Pariseo sa ating buhay. Alisin natin yung ating pag-iwas sa makasalanan. Kaya nga sa Apostol Pablo ay nagsabi, sa lahat ng walang batas ako ay nakisama na parang walang batas, pero hindi nagkasala. Tingnan nga po natin ito, nais kong inyong makita yung outward manifestation of a sinner, and ipapahayag ko po sa inyo ang isang makasalanang lihim yung kanyang kasalanan, at ito po ay napakahirap ma-detect. Sa 1 Corinthians 9:19, ibakikita ko po sa inyo na tayo naririto, dumating ang Panginoon hindi para paglingkuran, kundi maglingkod at magligtas ng makasalanan at sirain ang gawa ng dyablo. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. So tayo pong lahat ay malaya. May sarili po tayong kalayaan. We are a free moral agent and we can decide whatever decision we are going to make. You are free, I am free. Kaya yun po yung sinabi niya. Malaya ako sa lahat ng tao. Yet, ito po ang napakaganda. Gayon man, ginawa ko ang aking sariling lingkod ng lahat, that I might gain the more. Nang sa gayon ako ay makinabang ng higit. Verse 20. And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. Verse 21. To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. So pansinin po natin, being not without law to God, but under the law to Christ. Ito po ay about the Old and the New Testament. In the Old Testament, the way to salvation and righteousness and holiness for a person to achieve righteousness and holiness, it is by doing the law, by practicing and by obeying the law. But in the New Testament, because God saw that a person in his natural sinfulness cannot obey the law. So in the New Testament, the prescription of God is for people to believe only in Jesus. So hindi po mahirap sa bagong tipan ng paraan ng kabanalan. Ang kabanal at pagiging matuwid ay sa pamamagitan lamang ng paniniwala kay Jesus.
maniniwala lamang tayo kay Jesus. Paulit-ulit po tayo nagsisinungaling, paulit-ulit po tayong nagkakasala, paulit-ulit po tayo. Wala tayong naililigtas na kaluluwa. Hindi po dapat. Sa magkapatid na dalawa ang alibughang anak, prodigal son and eldest brother. Lantaran ang kasalanan ng prodigal, pero tago ang kasalanan ng kuya. Laging tingnan po natin ang kailangang ayusin natin, 4 na bagay: clean mind, pure heart, clear conscience, and then, so clean mind, clear conscience, pure heart, and then, may pang-4 po. Yun pong ating espiritu, right spirit. Kailangang tama po ang ating espiritu. At pag tama po ang ating espiritu, kailangang atin pong trabahuhin ang ating isipan. Alisin natin ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos sa ating isipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kailangang ikaw at ako ay nakahihikayat ng tao para sumampalataya sila kay Jesucristo. Kung makikita po natin, pag kayo ba'y pumupunta sa sementeryo, natatakot ba kayo? Ako po hindi, nag-i-enjoy po ako sa sementeryo. Tinitingnan ko yung kasaysayan ng mga taong nakalibing doon. At kadalasan po, at laging makikita mo ay yung year of birth and then year of death. Dalawa lamang ang anibersaryong ino-observe ng mga tao. Birth anniversary of birthday at saka death anniversary. Isinisingit yung wedding anniversary, pero ang prominente po ay ang kapanganakan at ang kamatayan. At sa pagitan po nung year ng kapanganakan at year ng kamatayan ay hyphen. Hyphen. Ang ibig po sabihin, yun yung buhay. Yun yung buhay na kanyang tinamasa. At kung atin pong uunawain, sin always has a consequence. Lagi pong may consequence ang kasalanan. At kung hindi man dito mga tupad yung consequence sa ibabaw ng lupa, sa langit hindi lalampas ang sino man. Kaya wala po tayong pag-asa. At upang magkaroon ng pag-asa, upang hindi na makarating sa langit yung ating lihim na kasalanan, sapagkat yun pong selos, yan po'y lihim. Yun pong tampo, yan po'y lihim. Yun po yung hidden sins. Kaya nga sabi ng Panginoon, tumitingin pa lang kayo sa babae na may masama kayong iniisip, kayo nagkakasala na ng pangangalun niya. Saan nagsimula ang pangangalun niya? Sa isipan. Kaya nais ko pong ipaunawa na wala tayong kapag-asa kung hindi tayo lubusang magpapaampun sa Ama sa pamamagitan ng anak. Hindi ko po ibig na kayo'y maging malungkot ngayong Paskong ito. Ibig ko pong kayo'y maging masaya at kayo'y maging maligaya ngayong Kapaskuhan sa pamamagitan ng dalisay na puso, malinis na isipan at maliwanag na budhi at tamang espiritu. Amen po ba? Na hindi sa pamamagitan ng ating gawa tayo magiging maayos sa harapan ng Diyos, kundi sa ating pananampalataya. Kung titingnan po natin ang aklat ng Galatians at saka ng Ephesians, ito ay dalawang aklat na tumutukoy about salvation by faith. And then ang Ephesians po ay pagpapakalakas sa Panginoon. And then ang book of James ay tumutukoy naman sa faith without work is dead. Kaya't kung atin pong titingnan, ang pananalig po lamang kay Kristo ang tanging kaligtasan ng tao. We were saved, sabi sa Ephesians, by grace through faith. And then sa book of James, if you are saved, then you will have work. Good works. Resulta po yun ng kaligtasan. And what are the good works? Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Nakagagalak at nakakatuwa na maalaala ang kagandahan ng Diyos.
sapagkat ang sama-sama nating pagkakaisa at pagkakasundo ang siyang dahilan ng tagumpay ng gawain upang ang prayer mountain at ang prayer and worship building ay ating maitayo. At kita natin sa screen ang larawan na naabot na natin sa ating construction. At ito ay muling nangangailangan pa ng karagdagang salapi upang ito ay ating matapos. Kaya ang hamon ko, magkaloob ang bawat isa. At kung kaya mong magkaloob ng halaga na sa iyong paniniwala ay makaluluwalhati at makalulugod sa Panginoon, halaga na hindi mo pa naisa sa gawa at hindi mo pa na ipagkaloob kailan paman. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay dudulog sa Diyos upang sa iyong pagtanggap ng hamon ay makakilos at makagawa ang Diyos sa iyo at maranasan mo ang walang ubos na biyaya. O Diyos, lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ay may bukas na puso at bukas na isipan, at ang bukas na langit ay nararanasan nila sa araw-araw. At hayaan mo na sa bukas nilang palad, dumaloy ang libo-libong salapi para makumpleto ang gusali na dalanginan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bless them, prosper them, at maranasan nila ang kaginhawahan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. You are loving, you are compassionate,
and you are hospitable. You help the needy. You help the poor. You desire to save all men. Yun po yung dapat na nangyayari sa ating puso at isipan. At kapag yun na po ang ating laging iniisip, yun po ang siyang tutustusan ng Diyos ng proteksyon, ng probisyon, ng kalusugan. So, kailangang iayos po natin yung intensyon at motibasyon ng ating puso at kailangan, katulad ng Panginoong Hesukristo, ako'y dumating para wasakin ang gawa ng dyablo. Kaya ikaw at ako ay dapat na nasa ibabaw ng lupa, winawasak natin ang gawa ng dyablo. At paano ang paraan para sirain ang gawa ng dyablo? Ang isa pong makapangyarihang gawain ay panalangin. So I will zero in this morning about the mighty power of prayer. We have one audience. At mismo ang Panginoong Hesukristo ay nagturo, you will ask the Father anything in my name, and it shall be given to you, for this is my Father's glory. So ano ang karangalan ng Diyos Ama? Tumugon sa panalangin. Kaya nais kong inyong maunawaang mabuti na kailangang lahat tayo ay mananalangin sapagkat ang panalangin lamang ang iniutos na gawaing hindi titigil. Pray without ceasing. Kaya kailangan na ikaw ay nananalangin kung paanong ang hangin ay kailangan natin sa ating araw-araw na buhay. Kung wala ang hangin, hindi makakalipad ang ibon. At kung wala ang tubig na lalangoyan, hindi mabubuhay ang isda. Kaya kung ang Kristiyano hindi nananalangin, hindi mabubuhay ang kanyang pagka-Kristiyano. Kaya ang panalangin po ay kailangang masusi at masugid mong lingapin at pag-aralan because if you will pray, you will be receiving power from on high. At kailangan po na ikaw ay puspos ng Espiritu dahil ang mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan at inaakay ng banal na Espiritu. Para hindi ka mapagod, kailangan alamin mo na ang banal na Espiritu ang nangangasiwa sa iyong buhay katulad ng aking pagkaalam sa sarili kong buhay. We are all led by the Spirit. So if you accept this truth, then mapagtatagumpayan mo po ang lahat ng mga pagsubok na hindi natin kayang unawain sa pamamagitan ng ating sariling isipan. Dahil alam po ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap. I know my thoughts toward you. Not of evil. So, I think not of evil, but a good future. So when you call to me, I will answer and show you great and mighty things that you know nothing about. Kaya nga po yung lahat ng sitwasyon natin, sa bawat araw pagkagising sa umaga, kailangan pong bawat himaymay ng ating buong katauhan ay napenetrate ng presensya ng Diyos. Generally, ang presensya po ng Diyos ay nasa lahat ng dako. But personally, kakaiba po ang presensya ng Diyos sa isang taong nananalangin. Amen po ba? Kaya doon po tayo magsisiruin. We have one audience and He is the only one who can promote us. Isa lang po ang ating saksi at nanonood sa atin at siya lamang ang makapag-aangat sa ating buhay. Kaya nga kung atin pong papansinin, si Pedro na napaka-adelantado, si Pedro na napakatapang, pero sumubsob siya sa harapan ng Diyos doon sa dagat. Sa harapan ng Panginoon. I am not worthy. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Nakita niya ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo maging si Tomas. My Lord and my God. Bakit sila sumamba sa Panginoon? Dahil ang Panginoon, hindi niya tinitingnan ang ating kahinaan. Hindi niya tinitingnan yung ating kapalpakan. Hindi niya tinitingnan yon. Ang tinitingnan niya ay yung araw na tayo ay nanumbalik sa Kanya at inakap natin na siya lamang ang ating maaasahan.
Yun po yung pinakadakilang araw na mangyayari sa isang tao na gawin niyang number 1 sa kanyang buhay ang Panginoong Jesus. Kaya yung atin pong uunawain. Si Abraham, ang lalaki na ang Diyos ay nakipag-covenant. Hindi ba alam ng Diyos na ang kanyang asawang si Sarai ay baog? Baog po si Sarai. At alam ito ng Diyos. Pero kailangang matuto si Abraham. Ilang bagay po. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ask and you shall receive. Knock. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened to you. Kailangang si Abraham ay hubugin sa lubusang pagtitiwala sa Diyos. Kapag ang tao po'y nakatingin doon sa kanyang gusto, nakakalimutan niya sa kanyang ibig ang Diyos na iilagay niya sa isang tabi. Kaya ang nagiging hangarin na ng tao ay hanap buhay, pera, na makabenta. Yun po, resulta po yun ng isang buhay na maalab na relasyon sa Diyos. Kung tayo matututo at magsasanay na hindi pera ang ating hahanapin, kundi ang Diyos muna. At ang banal na Espiritu ang magdidikta at magdidirekta kung sa paano tayo matutustusan. It is always God who will provide. Kaya kailangan mag-ipo tayong maalab sa buhay ng panalangin, sapagkat kapag tayo po'y naging maalab sa buhay ng panalangin, tingnan po natin si Abraham, siya ay nanalangin at naghintay siya for 25 years bago nagdalang tao ang baog. Dahil may pangako ang Diyos. At kung titingnan po natin, si Moses ay nanalangin sapagkat hindi niya kaya ang labanan, bagamat siya po, pansinin po natin, Moses was officially commissioned by God and face-to-face kinausap siya ng Diyos. Ikaw ba ay susunod sa Diyos? Sinabi ng Diyos si Paraon, patitigasin ko lalo ang kalooban niyan at habang ikaw ay gumagawa sa ipinagagawa ko sa iyo, lalo yang magiging mabagsik. Pero dahil nga po, siya ay tinawag ng Diyos, kaya para mapagtagumpayan niya yung kanyang daraanan, kailangan siya ay maging mananalangin. Sapagkat ang panalangin po'y pakikipag-usap sa Diyos upang hingin ang lakas at karunungan ng Diyos. At ano po ang nangyari? Nailabas niya ang bayan ng Diyos. Why? Dahil siya po ay naging malakas sa Diyos. So if you are prayerful, you will be strong with God. Amen po ba? Kung ikay mananalangin, magiging kang malakas sa Diyos. Si Joshua, kailangan niya ang 1 o 2 oras para matapos ang labanan. Gabi na, mahirap ang digmaan sa gabi. So siya po'y nanalangin. Panginoon, paurungin mo po ang oras. Bigyan mo ako ng ilang oras para matapos ko ang labanan. Pinagbigyan po ba siya ng Diyos? Pinagbigyan siya ng Diyos. As long as the motive is clear, it is for His glory. Amen po ba? Panalangin po ang susi. Si Hannah, dumalangin si Hannah, dalangin siya ng dalangin dahil asawa siya ng saserdote at siya ay baog. So siya nakiusap sa Diyos. At yung kanyang pakiusap ay may panata. Bigyan mo lamang at specific at particular ang kanyang panalangin. Bigyan mo lamang ako ng isang lalaking anak at iaalay ko siya upang maglingkod sa iyo pagkabutaw na pagkabutaw. After winning him, then I will bring him to the temple and offer to you for lifetime servanthood. Siya po ba'y dininig ng Diyos? Dininig siya ng Diyos. Si Jacob na makasalan at sinungaling, siya'y linoloko ng kanyang biyanan. Siya ba ay nakipagharapan at nakipagtalo sa kanyang biyanan? Hindi po. Kinuha niya ang tagumpay sa Diyos. So kapag tayo po'y nagtagumpay sa Diyos, tayo po'y magtatagumpay sa paligid. Amen po ba? Kaya ang prayer po ay napakahalaga.
At si Jacob ay dumalangin para sa kanyang biyanan na siya ay makabalik na sa kanyang bayan. At dahil sa pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos bilang tugon sa kanyang panalangin, siya ay nagtagumpay. At ang isang problema niya ay ang kanyang kapatid na si Esau na sumumpa. Ang sabi ni Esau, pag nakita ko yung kapatid kong yan, patay siya. Kaya siya ay, ito yung tinatawag na Jacobian prayer. Sa Genesis 32, siya ay umiyak. At nahipo niya ang puso ng Diyos. So, ang panalangin po'y magbabago ng puso ng isang tao. Kaya nung magkaharap siya, ang bait ng kanyang kapatid. Hinagkan siya, inakap siya at hinagkan at miss na miss siya. Samantalang before the prayer, galit na galit siya at tatambangan niya si Jacob. Ito po yung tinatawag na prayer for deliverance. Kaya kailangan po na tayo ay mag-aral sa buhay ng pananalangin sapagkat ang Diyos ay napaparangalan kapag tinugon niya ang panalangin natin as long as ito ay tama doon sa kanyang kalooban. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, kung ating titingnan pa ang buhay ng panalangin ni Jonah na suwail, si Jonah suwail, ayaw niya sundin ng Diyos. Pero dininig pa rin ng Diyos ang kanyang panalangin nung magsisi. At saan siya nalangin sa loob ng isang malaking isda. Kailan siya natutong manalangin nung siya ay nalulunan ng malaking isda at siya ba'y dininig ng Diyos? Opo, ginawa submarino yung isda at siya iniluwa doon sa Nineveh. Alam mo, napakaganda po ng Biblia at kung ating makikita yung katotohanan, pray without ceasing. Manalangin kang walang humpay. Yung lahat ng suliranin, dinadala tayo sa ating tuhod. May mga pagkakataon na gusto ng Diyos na tipunin ang ating mga luha. May isang kwento at ito isang kwento lamang. At lumakad ang mga anghel at naghanap ng maiaalay sa Diyos. At humanap siya ng mga kaluluwang mababait. At akala nila ay matutuwa ang Diyos. Well, tanggap ng Diyos yung mababait, pero hindi siya masyadong masaya. At kumuha pa siya ng mga taong nasa prayer meeting lagi. Ang sabi niya, Panginoon, ito po ang handog namin sa inyo, mga taong laman lagi ng prayer meeting. At tanggap naman ng Panginoon dahil kanya naman yung... At pumili pa siya ng magaganda ang buhay ng mga Kristiyano. Pero walang nagpaligaya sa Panginoon. Hanggang isang araw, bumalik ang mga anghel. May dalang isang jar. Ito po ang regalo namin sa iyo, Panginoon. At natuwa ang Panginoon sapagkat iyong laman ng jar ay luha ng mga umiiyak para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Gusto mong maging maligaya ang Panginoon, iluha mo ang iyong mahal sa buhay. Iluha mo ang iyong mga kamag-anak. Iluha mo sa Diyos ang iyong mga kapitbahay. Iluha mo ang sino mang taong ipapaalaala sa iyo ng Diyos na sila ay maligtas. Amen? Sino ba ang malakas ang iyak pag namatay ang kanilang ina o tatay? Yung mga nagpabaya sa nanay at tatay. Hello? Bakit? Nagsisisi Ang iyak kasi ng pagsisisi malakas. Dahil hindi niya nagawa yung gampaning dapat niyang sa katuparan. Pero pag ginawa mo ang lahat, amen? Palagay ang loob mo dahil ginawa mo ang lahat. So pag nagawa ang lahat, ang Diyos na ang sasalo at siya na ang magpapatuloy. Kaya nga po, ikaw at ako ay narito para po sa kaligtasan ng mga tao. Kaya kung ito po ilalagay mo sa iyong puso, dahil sabi ni Solomon, matalino ang mga taong nagliligtas ng kaluluwa. And then financial breakthrough will ensue. Yun pong paglayang pinansyal ay dadaloy
kapag ikaw ay nagkaroon ng puso sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Provision will be provided for. At magsimula tayo na tayo umiyak sa Diyos para sa kaligtasan. Marami pong iluluha. Amen? At marami pong ating idadalangin. Idalangin ninyo ang inyong pastor na bigyan ng Diyos ng mga salita. May isang pastor na sa isang major international conference sa Netherlands, ang daladala niya ay 10 sermon. At nagkaroon ng problema doon sa conference dahil nagkaroon ng divided floor dahil ang pinagtatalunan, alin ba ang uunahin, kaligtasan ng kaluluwa o pakainin ang mga pulubi at mahirap? So nagdalawang pangkat yung isang conference at hindi niya malaman kung ano ang kanyang sermon at siya nanalangin. Alam mo, doon sa panahon ng ating kawalan at kalituhan, yun po yung panahon ng panalangin. Huwag kang magtatagal sa pagkalito. Lumapit ka agad sa Panginoon dahil pag tumagal ka sa pagkalito, hindi mo ito maiintindihan. Ikaw ay lumapit agad sa Panginoon at sabihin mo, Panginoon, ano po ang iyong ipapayo sa akin? The 7 eyes of God, the Holy Spirit, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, and the spirit of knowledge and the fear of the Lord. So, ang tao pong may takot at mataas na paggalang sa Diyos ay yung taong tumatanggap ng karunungan mula sa banal na Espiritu. Kaya maunawa mo ang mga tamang pagpapasya dahil sa pagpatnubay ng banal na Espiritu. Ulitin ko muli, we have one audience and that audience is the one who can provide for you. That one audience is the one who can promote you. Kaya kung ikaw lamang po'y tataghoy ay sa Kanya na pwedeng magtayo ng hari at mag-alis ng hari, na pwedeng mag-angat ng buhay ng isang tao at magbaba sa buhay ng isang tao. Our promotion, our good life is in the hand of God. Kaya kailangan tayo lumalapit sa Kanya, let us be strong in the Lord and in the power of His might. Pansinin po natin, strong in the Lord. Kailangan nasa loob tayo ng Panginoon. The power of His might. It is not our might. It's not by might. It's not by power. It's by my Spirit. Say it. It's by my Spirit, say it the Lord. Kaya atin pong patatalasin. Ano ang ating paunlarin? Yun pong paulit-ulit kong sinasabi. Delight thyself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. For it is He that giveth the will to desire and to do. Ang Diyos din ang nagbibigay ng pagnanasa na sumunod sa Kanya at maging masunurin sa Kanya. Ang Diyos din. Siya rin ang nagbibigay ng hangarin. At pag nagbigay siya ng hangarin, tatapusin niya yung Kanyang sinimulan. Kaya kailangan tayo ay matuto na maging maalab. Kaya yung awiting inuna natin kanina, because He lives, yun lamang po ang pag-asa ko. I can face tomorrow because tomorrow is a mystery. Ang kinabukasan po ay mahiwaga. Pero laging tandaan mo po, isang panalangin lamang ang kalutasan sa mga suliranin. Ang sabi ng Diyos, kay Isaiah, puntahan mo si Hezekiah. Isaiah, Hezekiah. At sabihin mo, ngayong araw na ito, mamamatay siya. At ano ang ginawa ni Hezekiah? Because he is a praying king. Siya po ay humarap sa pader at siya lumuha sa Diyos. Alalahanin mo po yung aking katapatan sa iyo. Can you pray that kind of prayer? Na ipapaalaala mo sa Diyos, alalahanin mo po ang katapatan ko. Ang hirap po nun, kung wala tayong katapatan. Alalahanin mo po yung aking pagluha sa iyo. Alalahanin mo po, yun po yung katapatan.
At hindi pa bumababa si Isaiah ng palasyo, ang sabi ng Diyos, pansinin po natin, because of the one prayer of Hezekiah the king, pinabalik at sabihin mo, dinadagdagan ko ng 15 taon ang buhay ni Hezekiah dahil nahipon niya ang puso ko. So prayer is touching the heart of God. Kailangan mo ng hanap buhay, touch the heart of God. Kailangan mo ng kagalingan, touch the heart of God. Ganyan lang po ang paraan. At hindi lamang yon, propeta si Isaias naging herbal doctor. Ibinigay ang tamang prescription ng gamot na magiging gamit para sa kagalingan ni Hezekiah. At alam niyo kung ano ang ipinahid? Ang sabi ron ay, get fig leaves. Kumuha ka ng dahon. Itapal mo yung dahon. Siguro itapal mo o ilaga mo yung dahon ng igos. At gumaling po. Kaya kung tayo lamang ay dudulog sa Diyos at iiyak sa Diyos, siya ang may alam ng gamot. Siya ang may alam ng lahat. Amen po ba? Kaya nga po, my challenge for you, be prayerful. That is our hope for good character, for right attitude. So when we pray, then our attitude, pag idinadalangin mo ang taong galit sa iyo, mamahalin mo siya. Kaya sabi ni David, pag nagkakasakit ang aking kaaway, nag-aayuno ako para sa kanilang kagalingan. Kaya nga po, please, we have one audience, kita ng Diyos ang ating puso. Mahirap matuklasan ang ating kasalanan dahil ang sama ng loob ay kasalanan. Ang galit ay kasalanan, ang puot ay kasalanan. Be sure that sin will find you out. Kaya sa halip na sirain tayo ng kasalanan, tayo po ay lumapit na sa Panginoon at ating ialay sa Kanya ang lahat-lahat at laging tandaan po natin ang pinatawad niya, nilimot na niya ang mga kasalanan. Amen. Yun po ang kagandahan sa Panginoon. Amen. So ngayong umaga, if you confess and ask for forgiveness, then God will give you forgiveness and He will forget everything. Ano man po yun, kakalimutan niya ngayong umaga. And the next thing that you must do is to be prayerful. Wala pong talo ang laging nananalangin. Amen? So, we have one audience and we have to admit that we need God. Every day, 24/7, we need God. Sa lahat po ng transaksyon at desisyon, please, pray. Simple lang ng panalangin ni Pedro. Help! At siya ay iniahon sa dagat. Hindi na po pwedeng pahabain mo pa at sabihin mo, Diyos ko, alam mo naman, Panginoon. Huwag na yung parte sa panahon na nakaraan. Huwag mo nang ikwento sa Panginoon yun. Alam na yun. Sabihin mo, nagkasala po ako sa iyo. Katulad ni David, sa iyo po ako nagkasala, Panginoon. Patawarin mo ako. So siya ba'y tumanggap ng kapatawaran? Opo. At siya ay tinagurian pa ng Diyos. A man after his own heart. Kaya ngayon pong umaga, sabihin mo na patawarin ka for prayerlessness. Sige po, kulang tayo ng panalangin lahat eh. Kaya tayo ay pagminsan hindi masigla because of prayerlessness. And prayerlessness tends to carelessness and negligence. O Diyos, inilalapit ko po ang iyong angkan at bayan at pamilya. Lahat po kami ay prayerlessness, nasa prayerlessness na katauhan. Kaya nga, dumadalangin ako na gawin mong maalab kaming lahat sa panalangin. At matupad namin ang katulad ng taghoy ni Samuel na huwag kaming magkasala sa iyo sa hindi pananalangin sa iyong bayan. Panginoon, gawin mo po kaming lahat na maalab sa buhay ng panalangin. Patawad po for negligence. Patawad po for carelessness. Nakaligtaan po namin ang makapangyarihang sandata ng panalangin. Igawad mo nga po sa lahat itong anointing to be prayerful, anointing to receive power, anointing to receive ability through prayer. Mangyari po ang lahat sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen.
Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.